Ang nagsasabing siya ay nagmamahal, ngunit ayaw namang masaktan at tumatakas sa mga pasakit sa buhay, ay sinungaling at hindi totoong nagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ng kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay suffering. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, nais ko pong pasalamatan ang ating mga followers, likers at subscribers sa ating pong page na word of the day. At sana po, dumami pa tayo sa pamamagitan ng inyong pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. At pag-invite din po sa kanila na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na ito na Word of the Day. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin ang salitang suffering. What is suffering from a Christian perspective? Dahil yung suffering is common to all humanity. Lahat tayo, we experience suffering in different forms, in different ways. Napakahalaga as Christians, how are we going to understand the concept and the reality of suffering sa buhay natin? Ang suffering ay resulta ng pagtalikod ng Diyos sa tao, ng kasalanan ng tao. It's not only death but also suffering. Suffering and death are the wages of sin. Kitang-kita natin yan sa kwento ni Adan at Eva sa Old Testament, na dahil sa kanilang pagtalikod, sila'y pinalayas sa paraiso, nagsimulang magbungkal ng lupa, magtrabaho, maghirap, magdusa, at mamatay bilang kabayaran ng kasalanan. Lahat ng ito ay kwento natin. Every decision has a consequence. Kaya nga yung desisyon ng tao na tumalikod sa kalooban ng Diyos, tumalikod sa Diyos, tumalikod sa pagmamahal because God is love, ang resulta nito ay suffering and death. Kaya nga mga kapatid, mahalaga that we understand suffering from this perspective, na ito ay kabayaran ng ating kasalanan. And that is why, nang pumunta ang ating Panginoong Jesus dito sa mundo upang tubusin tayo, He embraced the effects of sin. Hindi siya nagkasala, subalit yung resulta, yung consequence ng
kasalanan ay niyakap ng ating Panginoong Jesus. That suffering and death. Kaya nga ito yung ipinahayag ni Jesus sa ating gospel today, na yung anak ng tao ay kinakailangan magdusa at mamatay sa kamay ng mga elders, sa kamay ng mga Pariseo, sa kamay ng mga taong ito. Pero hindi magtatapos sa kamatayan kundi siya'y muling mabubuhay. Mga kapatid, this revelation ay hindi matanggap ni Pedro. Kaya nga, sinita ni Pedro sa Jesus at sinabi, Panginoon, hindi dapat mangyari ito. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Hindi dahil si Pedro ay si Satanas o sinasaniban ni Satanas, kundi yung kaisipan ni Pedro ay Satanas, which means adversary, obstacle, hadlang sa kalooban ng Diyos. Kaya nga anything that is against or opposite to the will of God is satanic. At yung ganung kaisipan ni Pedro ay hindi kaisipan ng Diyos, hindi yun ang plano ng Diyos. Because the way of God to save us is to embrace the effects of our sins at palayain tayo mula doon. That's suffering and death. Kaya nga, dalawang klase yung suffering na itinuturo sa atin ngayong araw na ito. Siguro magandang tingnan po ninyo yung inyong mga experiences of sufferings and pains in your life. Ano yung una? Yung suffering na hindi natin pinili at hindi natin ginusto. As a matter of fact, itong sufferings na to ay consequences hindi lang ng ating kasalanan, kundi kasalanan ng mga nauna sa atin. Magulang natin, kasalanan ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin. And we suffer also because of their wrong decisions, because of their sinful ways. Mga consequences na hindi natin ginusto. But there is another one, yung suffering na ginusto, suffering na pinili. At ito yung ginusto ng ating Panginoong Jesus. Why? Ginusto niya ito because this is the perfect and the most suitable way to show His love for us. That in suffering, there is love. Na kahit naghihirap, kahit nagdurusa, it is still possible to love. At yan ang ipinakita ng ating Panginoong Jesus habang siya nakabayubay sa krus. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagbumura, hindi siya nagagalit, kundi He was perfectly loving. In His suffering, in His death, He was perfectly loving. At itinuturo sa atin na yung sufferings natin, as long as merong pagmamahal, could also be redemptive, mapanligtas. Because if we unite all our sufferings in the sufferings of Jesus on the cross with love, ililigtas tayo ng mga sufferings na yun. Kaya nga, look at the martyrs sa simbahan. Look at the saints in the church. Gustong-gusto nilang mag-suffer para kay Jesus. Gusto nilang mag-suffer para sa pagmamahal. Kasi para sa kanila, yung suffering could also be a kind of purification. Dahil sa suffering, napupurify yung ating pagmamahal. Napupurify yung ating buhay, yung ating sarili, yung ating pagkatao. And we are being formed and transformed into something new. Something greater than ourselves, greater than our hearts. And that is love. Pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang matutunan natin ito. Ito yung sinasabi kong gusto mong sumunod sa akin, you have to deny yourself, take up your cross and follow me. Is to learn how to unite our sufferings in the sufferings of Jesus. At kung paano natin lalagyan ng pagmamahal yung ating mga pagdurusa. Paano natin mamahalin at tatanggapin yung ating mga sufferings sa buhay. Because alam natin na itong sufferings na nararanasan natin, pwede nating tanggapin, pwede nating yakapin ng may pagmamahal. At itong pagmamahal na ito, sa kabila ng mga pagdurusa, ang siyang magliligtas sa atin. Why? Because we unite ourselves in the suffering and the love of
Jesus. Kaya nga mga kapatid, kung nagsasabi tayong nagmamahal tayo pero ayaw natin ng paghihirap, ng pagdurusa at sakit, nagsisinungaling po tayo. Because in love, there is always pain. In love, there is always suffering. Because love is self-giving. Love is self-sacrifice. Kaya there is always pain. Kaya nga huwag matakot magmahal, bagamat masakit. Magmahal at magmahal kahit nasasaktan, habang nasasaktan, at kahit hindi na nasasaktan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat itinuturo mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagdurusa at paghihirap. Ito ay dahil sa pagmamahal at ang taong nagmamahal ang siyang tanging nakakaunawa ng kahulugan ng paghihirap. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.